Ilabas mo yung totoo. Magpakatotoo tayo. So ayan guys, welcome sa ating bagong video reaction patungkol ito kay Cherry White at saka kay Pacboy. Alam naman natin itong story na ito, mainit na issue ito ngayon. At alam natin na si Bunjing, mayroon naman siyang video inalabas para i-diss na naman itong video na ito patungkol kay Pacboy at saka kay Cherry White. So bago ang lahat, shout out sa lahat ng mga dayuhan, mga Batman, Luzon, Visayas, Mindanao. Mabuhay ang Batman. So, ito guys, simulan na natin. Ilabas mo yung totoo. Magpakatotoo tayo. Okay, game. Huwag peke. Game. Go. So, simula. Bakit ka nawala? Nawala ako kasi... Simula nung una nating problema. Kwento mo. Huwag mo ikwento yung kung ano yung dahilan na kasalanan mo kasi ayoko ring banggitin. Teka, kailan mo siya nawala? So, dito guys, meron palang issue itong dalawang to. Meron pala silang mga personal na problema tungkol kay Pacboy. No? Di lang natin alam kung anong problema kasi nga sabi nga ni Bunjing, meron daw tungkol sa pagda-drugs. Pero hindi tayo sigurado, di ba? So, yun nga, may problema silang dalawa na kanila lang. Kaya, yun sigurong dahilan. Pero malay natin, ano ba ang totoo? Tara. Kailan mo siya nawala? Anong date o ano? Yan. December 19 after Christmas party, hindi na siya umuwi. Asa kayong December 19? Hindi. Bakit? Basta ako, may problema kami ni Pacboy. Okay, ayoko naman banggitin kung ano man yung ginawa nito. Kaya kung mapapansin nyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, may boyfriend na ako, naglabas lang ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, si Pacboy sa side niya, nung time na yon siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa'yo, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung problema. Hindi ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. Dahil dun sa nangyari sa amin ni Tapang, kailan lang naman pumasok siya. Kaya nga. Pero, actually, mga idol, kasalanan ko naman din talaga. Kasi nung mga time na kailangan niya ako, yun na nga, yung nasa ospital siya. Wala ako nun. Halos inumaga na ako pauwi nun. Pero, ang totoo nun, kahit nagalit siya kasi, yung time na nasa ospital siya, walang kasama yung bata dito sa bahay. Oo, hindi, huwag natin ano yan. Hindi reason, yung sa pagbo-boyfriend ko naman, hindi reason yung mga kasalanan mo na dahil nawala ka nung New Year, hindi yun. Teka lang okay, yung mga nangyari noon na sobrang stress na ako, na-stress na talaga ako na hindi ko na nakayanan, hindi na nakayanan ng mental health ko talaga na lagi ako na ospital, di ba? Yung time na yon, yun na yung nagkaka-problema kami ni Pacboy na Actually, mahal namin ng isa't isa. Pero, walang kami. Kumbaga, ayaw lang namin pangunahan yung panahon siguro. So, parang tingin namin, nagkakapaan pa kami ng ugali. Tingin ko, may naantay siya na gawin ko para ma-fulfill siya na sige, okay na to. Teka lang, maano? Basahin niyo yun. Nasabi ko na. Maano? Pulpil. Ayun. Ano yung pulpil? Mapunan. Mapunan. Pulpil. Kumbaga, kunyari, parang may naantay siya na bagay na i-improve ko sa akin. Pero, tingin niya, hindi pa niya nakikita. So, parang, gano'n. So, waiting tayo doon hanggang dumating tayo sa point na hindi na kami magkasundo. Actually, may mga away kami na tago. May away din naman kami na nakikita niyo. Ngayon, kaya kami magkasama ni Kalbo. Yan, kasi para ayoko nakikita siya na ganyan, na parang nahihirapan. Kasi, nung hindi na siya nagpapakita, eto lilinawin ko lang, nung hindi na siya nagpapakita, wala pa si Tapang noon. Wala pa sa buhay ko. Kumbaga, ayun nga, akala ko hindi na siya magpapakita, hindi siya magpaparamdam sa akin kasi ayaw mo nang umuwi, wala naman akong ginawa. Kung siguro, kasi masungit ako minsan sobrang strict ako sa bahay, di ba? Kaya siguro nagkaganon din to si Pacboy. Pero yung may bagay kasi siya na hindi niya talaga maiwasan. Kaya sa utak ko parang sakit-sakit na parang ano bang kulang, ano bang kailangan kong gawin para itigil mo yung ganitong bagay
parang, ayun, napagod na ako na parang yung binibigay kong love, hindi worth it. Yung binibigay kong payo, hindi tumatalab. Hindi ko na alam gagawin ko. Eh ngayon, may dumating sa buhay ko na parang, ay sige, subukan ko. Okay. Yun. Pero yung pagmamahal ko kay Pacboy, hindi nawawala yun bilang pamilya. Pero hindi mo naman ginamit talaga si Pacboy. Kasi maraming sabi, ginamit mo na si Pacboy, nagpaka-famous ka lang daw after nun. Eto ha, After mo mag 4 million, parang iniwan mo na si Pacboy sa hindi ko kasalanan kung dumami yung followers. Pero nung una pa lang, nung nakilala ko si Pacboy, nagbablog na ako. Sa YouTube ako noon. 'Di ba? Nung nag-collab kami ni Pacboy, nung nasa inyo siya, pumunta ka dito, 'di ba? Hindi natin expect na puputok yung vlog natin. Kwento Masyado ako natin lahat. masyado ako naging kampante. Yan. Siguro pakiramdam ko, parang tumaas ako, lumaki ulo ko, gano'n. Pakiramdam ko parang, ay, hindi ako iiwan nito, gano'n. Kumbaga, parang kayang-kaya kong kontrolin Mas lahat. lagi mo pa akong tinatakot na, aalis ako dito. Lagi mo akong Yan, ginaganon. guys. So dito nga guys, napapansin ko parang okay naman pala. Okay yung may mga dahilan pala, may mga rason. Tas sa kanilang dalawa, wala naman palang problema. Pero ang problema kasi dun kay Bunjing. Iba yung, iba utak nun eh. Balik ko utak ng Bunjing na yun eh. So, tuloy lang natin. Ganon. Guys, yun yung totoo. Lagi mo akong tinatakot na aalis ako dito. Kasi mabunga nga ako eh kapag ka nakakita ako ng yung pagpasaway siya, maingay ako eh. Kasi siguro narindi rin. Siguro hindi ko yung mga panahon na yon, hindi ko pinahalagahan yung pagmamahal na ito. Yumabang ako. Kumbaga, Hindi ka yumabang na yung mamayabang ka, ganto ka. Hindi ka ganun. Kumbaga, naging kampante ka lang na, hindi ako iiwan nito. Parang ganun. Hindi ako bibitawan nito. Kabisado mo na ako eh. Parang isang suyo ko lang dito. Ganun. Yun, masyado ka naging kampante. Ayun, gusto ko lang din mag-sorry kay Pacboy. Kung gusto ko rin mag-sorry sa inyo. Alam ko, nasaktan ko yung feelings mo. hindi. Ngayon lang, alam mo yan, ngayon lang ako ganto. Hindi ko rin alam, parang biglaan eh. Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na namalayan na nasasaktan ko na pala si Pacboy. Hindi, sa totoo lang. Nung nakita ko yung live nito. Kasi hindi ako nagkulang eh. Lagi kitang lagi kitang kinokontak araw-araw, di ba? Wala pa ang tapang araw-araw kitang kinokontak, nasan ka, umuwi ka. Di ba? Pero anong ginagawa mo, Deadma? Ito, sa loob ng 1 yun yung magkasama. Ano man sa'yo, Pacboy, na yung kay Cherry White na yun, yung magsisimula siya ulit na hindi ka na niya makakasama. Kumbaga, parang magsisimula ulit kayo sa umpisa. Totoo naman kasi niyan. Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Hindi ako tumingin sa hindi ako tumingin sa galit eh. Yung naging sila. Ang tinignan ko kasi dyan, yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung isang Pacboy, kung paano mo natulungan. Di ba? Hindi, yun yung tumingin ako sa hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulong niya sa akin, sa kung paano niya ako binago. Teka lang, lilinawin ko lang Kaya itong mga oras na to, Wala, nalulungkot na ako kasi hindi na kami magkasama. Ay, iyak ang putang ina niyo. Masakit guys, pero kailangan natin tanggapin kasi tutusin, walang problema itong tao na to. Sobrang bait nito. Sobrang bait. Hindi niya ako ginamit. Tinulungan niya ako tinulungan niya ako mag-grow. Yun. Di ba? Sila Norbin, di yan nagkulang din sa'yo. Ang bait nila sa'yo. Sobra.
Ewan ko naman. Oo, hindi yan nagkulang sa'yo. Seryoso. Kung hindi ko nakikita mo, nag-grow ka kay Cherry White eh. Noong una talaga, doubt talaga ako kay Cherry White noon. Di ba? Alam mo yun? Mm. Pero nakita talaga namin si Paco yung maayos yung buhay, gumaganda yung pananamit niya, yung parang, hindi na siya yung parang sidekick lang ni Norby. Kumbaga, nakikilala siya sa ibang character. Doon ko na talaga na ano si Cherry White na mabuti talaga yung hangarin niya kay Pacboy. So, tsaka ano, malaki talaga respeto ko kay Pacboy. Alam niya yan. Alam niya yan. Alam niya, ang laki ng respeto ko dyan. So, kaya hindi ako nagsasalita gano'n sa mga interview, yung mga vlog. Kasi nga, ako talaga kausap ni Cherry White sa mga problema niya kay Pacboy. Yun, nagbibigay kami ng advice. So, kaya nagpunta kami mag-asawa dito, sinama namin si Pacboy para may closure. Kumbaga, maliwanagan yung mga fans niyo. Kasi nga, ikaw nababash ka, kilala naman kita, prangka ka tao. Si Pacboy, mabait din naman. So, sabi ko nga kay Norby, meron na sila isang bagay na hindi nila napagkasunduan. Kaya, gano'n nangyari. Kasi, Hindi, alam nyo totoo lang Pacboy, anong sinasabi ko sa'yo? Wala pang tapang. Noon pa lang na parang suko na ako, Pacboy, ayoko nang mag-vlog, stress na ako. Di ba? Gusto ko nang huminto noon talaga. Alam mo yan? Kasi nga sobrang sakit mo sa ulo. Hindi ko na talaga alam kung paano kita bibigilan. Gusto ko na talaga huminto. Pero parang parang sinasabi na, ay, andito pa yung opportunity. Sige lang. Na parang, sige, bangon pa. Parang hindi na kinakaya ng ng utak ko. Kaya nung nakaraan, sunod-sunod na yung nangyayari. Parang nawawala na ako ng pag-asa, ganun. Eto nga, parang, ayun nga, bigla na lang ako sumaya ng ganun kabilis. Mga taong kumausap sa akin. Baga, ano na yan, way na yan siguro ni Lord na sabi nga pinagtagpo kayo pero hindi kinadhana. So, yun na yan. Ikaw, titanong mo, ikaw, Bes, babalik ka na ba? Baga, yung tatanong si Pacboy ko, Pacboy, tanggap mo naman kung ano yung maging desisyon ng dalawa ni Cherry White. Oo, tanggap ko naman at alam ko naman na lahat mali ko naman talaga lahat yun. hindi mo naman diman. Hindi, actually, wala naman talaga siya sa point Tang na yan ina-actually mo, ina-actually mo pa eh. Di ba? Hindi, wala ka talaga sa, sa kalinalagyan mo na yan ngayon. Kung ginawa ko sana ng kung itinama ko sana yung mga pagkakamali. Pero, syempre, yun nga, sinasabi ko kanina, siguro napagod ako, intindihin ka, at ikaw ay napagod. Teka lang, may comment pa, inagaw daw ako sa'yo. Hindi po niya ako inagaw. Ay, hindi po siya inagaw sa akin. Kasi, wala talagang kami. Yan ang totoo. Hindi, wala silang label pero nagmamahalan silang dalawa. Yun. Minalaman yung isa't isa nung wala kaming ganon dahil ayaw namin pangunahan yung panahon. Hindi, Pacboy, ito, ano masabi mo? Ito na yung last na... Ito ba yung last video natin? Hindi. Tingnan kasi. Hindi, magiging ano pa rin tayo. Magiging Hindi mo masabi. magiging magkasama tayo sa video pero hindi na katulad noon. Okay, tulungan natin si Pacboy. Yes. Oo, tutulungan ko yan si Pacboy. Ano lang Hindi ko bebigay ang pera mo. Peten ko talaga. Kahit ano mangyari, ay dele ko talaga ibigay. Yeah, akin na naman. Ayun na, gusto ko lang mag-message din siyempre sa, kay Boy Tapak na thank you kasi nandiyan ka ng mga panahong wala ako. Nandiyan ka ng mga panahong malungkot siya. And maraming salamat kasi dahil nakita ko na kung gaano siya kasaya nung mga panahong wala ako at kailangan niya ako. Ayun na nga, thank you sa'yo. Pag makikita sa Ako na pala kay Cherry, Pacboy. Hindi, yan na sa inyo, Ay, si Boy Tapa ko na, si Boy Tapa ko. Kunyari ako si Boy Tapang, sasabihin mo kay Boy Tapang. yun na, stay in love always, and Sabi nga kay Boy Tapang, ay si Boy Tapa ko. Boy Tapang, yun, thank you ano sa'yo. masabi mo kay Boy Tapang? Yun, thank you sa'yo kasi dahil nung mga panahong malungkot siya, nandiyan ka para i-comfort mo siya. And di mo siya iniwan ng mga panahon na yon na stress siya sa akin. At Ang kulit syempre, yun, stay in love and focus lang sa goal nyo. Yan, magbahalan kayong dalawa.
Sige, minsan, dalaw ka sa Cebu para pakita mo kami ni Cherry. Sige. Pero baka hindi na rin siguro. So ayun guys, natapos na rin ang ating video. Pansin ko parang wala ako masyadong react dito kasi nakikinig kasi maganda yung istorya ng ano nila. At talagang wala na talaga sila. At saka pansin ko na yun, iwan ko kung ano po, parang hindi naman yata yung ginamit si Pacboy. Siguro, iwan ko lang. Kayo, anong masasabi nyo guys? Pwede kayong mag-comment, libre lang mag-comment dyan. Salamat. Shout out mga dayuhan.